Magandang gabi po muli sa inyong lahat mga kaibigan ko. Kamusta po kayo? Nawa po ay nasa mabuting kalagayan lamang po kayo. Isa pong magandang gabi sa inyong lahat na nandito sa Pilipinas. At isa pong magandang araw at magandang gabi naman sa lahat po ng ating mga kaibigan na nasa iba't ibang panig ng daigdig, ano po. At purihin po ang ating Diyos ngayong gabi. At pang 88 na ba natin ngayong gabi sa ating Bible reading. Maraming salamat sa Panginoon sa kanyang gabay at patnubay dahil tumatagal na po ang ating Bible reading. Nasa day 87 na yata ngayong gabi. At purihin po ang ating Diyos sa kanyang kabutihan sa ating mga buhay. Salamat sa Panginoon sa kanyang gabay at patnubay sa buhay ko. Ganon din po sa inyo mga kaibigan sa pagpapatuloy po natin sa pagkikinig at pagbabasa po ng salita ng ating Diyos. Pagpasensyahan nyo na po ha. Ang aura ng inyong Nanay Rayleigh. Talagang tumatanda na po tayo, kaya habang tayo po ay tumatanda na, ay magpatuloy po tayo sa ating ginagawa para naman po sa ating Panginoon. Medyo malamig po ang panahon dito sa amin, kaya ayan o, naka-jacket pa rin po ako. So, purihin po ang Panginoon. Tayo po ay magpapatuloy na sa pagbabasa at salamat sa gabay at pagsama ng banal na Espiritu Santo upang maunawaan po natin ang binabasa natin na salita ng Diyos. Kwento po ng mga Israelita noong panahon na sila po ay sinasamahan ng ating Diyos. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat pa rin po ng Hukom, chapter 12, si Jefte at ang lipi ni Ephraim. Ang mga kalalakihan ng Ephraim ay tinipon at pinahanda sa pakikipagdigma. Sama-sama silang tumawid ng ilog Jordan at nagpunta sa Safon upang harapin si Jefte. Itinanong nila sa kanya, "Bakit hindi mo kami tinawag bago ka nakipagdigma sa mga taga-Amon? Dahil sa ginawa mong iyan, susunugin namin ang bahay mo at itatambak ka namin doon." Sumagot si Jefte, "Kami at ang mga Amonita ay nagkaroon ng matinding alitan. Nanghingi kami ng tulong sa inyo, ngunit hindi ninyo kami pinansin, kaya isinuong ko na ang buhay ko sa pakikipagdigma sa kanila. Niloob naman ni Yahweh na magtagumpay kami. Ito ba ang dahilan kaya ninyo kami ibigdigmain?" Tinipon ni Jefte ang kanyang mga tauhan at nilabanan ang mga taga-Ephraim pagkat sinabi ng mga ito, "Kayong mga taga-Galaad ay kasiraan ng Ephraim at Manasis." Ang mga taga-Ephraim ay nalupig ng mga taga-Galaad. Binantayan nila ang mga lugar ng ilog Jordan na maaring tawiran ng tao upang hindi makatawid ang mga taga-Ephraim. Ang sinumang ibig tumawid, tinatanong nila kung taga-Ephraim. Pag sumagot ng hindi, ipasasabi nila ang salitang Shibboleth. Kung hindi ito mabigkas na mabuti at sa halip niyon ay sabihing Sibolet, papatayin nila ito sa may tawiran ng ilog Jordan. At ng panahong yaon, umabot sa 42,000 taga-Ephraim ang kanilang napatay. Si Jefte ay 6 na taong naging hukom ng Israel. Nang siya'y mamatay, inilibing siya sa sariling bayan sa Galaad, sina Ebsan, Elon at Abdon. Nang mamatay si Jefte, si Ebsan na taga Bethlehem ang pumalit sa kanya bilang hukom ng Israel. 6 na po ang kanyang anak, 30 lalaki at 30 babae. Ang pinili niyang maging asawa ng kanyang mga anak ay pawang di kabilang sa kanilang angkan. 7 taon siyang namahala sa Israel. Nang siya'y mamatay, inilibing siya sa Bethlehem. Pagkaraan ni Ebsan, si Elon na taga Zabulon ang naging hukom
sa Israel at ito'y tumagal ng 10 taon. Nang siya'y mamatay, inilibing siya sa Ayalon, sakop ng Zabulon. Ang humalili kay Elon ay si Abdon na anak ni Helil na taga Piraton. Ang mga anak niyang lalaki ay 40 at siya'y may 30 apo. Bawat isa sa kanila ay may sariling asno. Ang pamamahala ni Abdon ay tumagal ng 8 taon. Nang siya'y mamatay, inilibing siya sa Piraton, sakop ng Ephraim, sa kaburulang sakop ng mga Amalisita. Umiinit na mga kaibigan yung aking cellphone. Kaya pa kaya ang isang chapter? Sige, bibilisan po natin. Ang kapanganakan ni Samson. Ang mga Israelita ay muling tumalikod kay Yahweh, kaya sila'y ipinasakop niya sa mga Filisteo sa loob ng 40 taon. Nang panahong iyon, sa bayan ng Zorah ay may isang lalaking Manoah ang pangalan, kabilang sa lipi ni Dan. Ang asawa niya ay hindi magkaanak. Minsan napakita sa babae ang anghel ni Yahweh at sinabi, hanggang ngayon wala kang anak, ngunit hindi magtatagal, maglilihi ka at manganganak. Mula ngayon ay huwag kang iinom ng anumang uri ng alak, ni titikim ng anumang bawal na pagkain. Kung maipanganak mo na siya, huwag mong puputulan ng buhok, pagkat mula pa sa kanyang pagsilang ay itatalaga na siya ng Diyos. Siya ang magsisimulang magligtas sa Israel mula sa mga Filisteo. Ang mga babae lumapit sa kanyang asawa at kanyang sinabi, napakita sa akin ang isang propeta ng Diyos. Parang anghel, kinikilabutan ako, hindi ko tinanong kung taga saan siya at hindi naman niya sinabi kung sino siya. Huwag daw akong iinom ng alak, nititikim ng anumang bawal na pagkain, pagkat ang sanggol na isisilang ko ay itatalaga sa Diyos. Dahil dito, nanalangin si Manoah, Yahweh, kung maari pabalikin ninyo sa amin ang nasabing propeta ng Diyos upang sabihin ang lahat ng nararapat naming gawin sa magiging anak namin. Tinugon naman siya ni Yahweh, napakita uli ang anghel sa asawa ni Manoah. Minsang ito'y nag-iisang nakaupo sa bukid. Dali-dali niyang hinanap ang kanyang asawa at sinabi, Manoah, halika, narito na naman yaong taong nagpakita sa akin noong isang araw. Sumunod naman si Manoah. Pagkakita niya sa tao, tinanong niya, kayo ba ang nakausap nitong asawa ko? Oo, tugon nito. Kung magkatotoo ang sinabi ninyo, magiging ano ang bata at ano ang dapat naming gawin? Tanong ni Manoah. Sumagot ang anghel, kailangan sundin ng asawa mo ang lahat ng sinabi ko sa kanya. Huwag siyang kakain ng anumang mula sa puno ng ubas. Huwag rin siyang iinom ng anumang uri ng alak, ni titikim ng anumang bawal na pagkain. Sundin niyang mabuti ang sinabi ko sa kanya. Huwag muna kayong aalis at ipaghahanda ko kayo ng isang kambing na bata. Sabi ni Manoah, huwag mo na akong ipaghanda at hindi ko kakanin. Kung ibig mo, magsunog ka na lamang ng handog kay Yahweh. Sagot ng anghel. Hindi alam ni Manoah na ang anghel ang kausap niya. Sinabi ni Manoah, kung gayo'y sabihin man lamang ninyo sa amin ang inyong pangalan para malaman namin kung sino ang pasasalamatan namin sa sandaling magkatotoo itong sinasabi mo. Sumagot ang anghel, huwag na ninyong itanong ang aking pangalan, mahirap unawain kapitapitagan. Noon din, si Manoah kumuha ng kambing at handog na butel. Sinunog niya ito sa ibabaw ng isang malaking bato bilang handog kay Yahweh, na laging gumagawa ng kababalaghan ng mga liyab na. Ang apoy nakita ng mag-asawang Manoah na ang anghel ay umakyat sa langit sa pamagitan ng ningas. Nagpatira pa silang mag-asawa pagkat noon nila naisip na ang kausap nila ay isang anghel ni Yahweh. Hindi na nila nakita uli ang anghel
Makalipas ang ilang sandali, sinabi ni Manoah sa kanyang asawa, "Tiyak na mamamatay tayo pagkat nakita natin ang Diyos." Ngunit ang sagot ng kanyang asawa, "Kung papatayin tayo ni Yahweh, hindi sana niya tinanggap ang ating handog. Hindi rin sana niya pinahintulutang masaksihan natin ang lahat ng ito, ni sabihin ang mga narinig natin." Dumating ang araw at nanganak ang asawa ni Manoah, lalaki ang sanggol, at pinangalanan nilang Samson. Lumaki ang bata na patuloy na pinagpapala ni Yahweh. Ang espiritu ni Yahweh ay lumukob kay Samson at siya ay pinakilos nito sa kampamento ng Dan sa pagitan ng Zora at Estaol. Purihin po ang Panginoon sa kanyang salita na nabasa natin ngayong gabi. Salamat sa Diyos mga kaibigan kasi umabot tayo. Ayan, ang ating cellphone. Salamat sa Lord, parang lumamig ng konti. Kanina po ay mainit na. Ganun po kabuti ang ating Diyos. Kapag may ginagawa po tayong mga bagay para sa ating Panginoon, ang Diyos po ang gagabay sa atin. Kahit may itong cellphone ko na hindi makatagal ay nawawala po yung sobrang init. So, purihin po ang Panginoon. Alam niyo po itong anghel na nakausap ng mag-asawa, nakakatuwa dahil sila po yung magulang ni Samson. Nakakausap na nila, hindi pa nila kilala na anghel. Alam niyo mga kaibigan, meron po talaga akong maalala. Nung panahon po ng 2007 o 2008, kami po ay nandun pa sa ibang block, wala pa po kaming bahay noong time na yon. Meron pong isang matanda, nagtitinda nga po kami ng pagkain. Meron pong isang matanda dumaan sa amin, may dala siyang plastic. Sabi niya, "Pwede ba akong makikain? Kaya lang wala akong pera." Sabi ko, "Inang, walang problema, sandali lang po at kukuha ako ng pinggan." Yun nga po, yung nirebuke po ako ng Holy Spirit. Ano ka ba? Ba't mo pakakainin dyan sa pinggan na hindi nyo ginagamit, parang plastic? Kung anong ginagamit yung pinggan, ay yun ang ipagamit mo doon sa matanda. So, yun, ginawa ko po yun. Tapos, pinakain ko po yung ali. Tapos, binigyan ko pa po siya ng baon na kanin uli at ulam para kung gutumin man siya pagdating ng hapon, ay meron po siyang kakainin. So, sabi ko, di natatapos na siyang kumain. Sabi niya, "Iligpit mo na itong mga pinggan." "O sige po, Nay." Sabi ko, "Sandali lang ha. Iwanan ko muna kayo kasi dadalhin ko sa kusina." Napakalapit po ng kusina namin mga kaibigan. Baka wala pang 1 minuto, kusina na namin seconds lang. Alam niyo po ba, nagmamadali ako. Pagbalik ko po doon sa aming tindahan ng ulam sa mesa, wala na po yung ali. Wala na po talaga. Hinabol ko kasi mahina yun maglakad. Matanda na pero wala po talaga. Kaya kung minsan inisip ko lang siguro anghel ni Lord John. Alam niyo, minsan ang mga nakakahalubilo natin, nakakausap natin, o lumalapit sa atin, humingi ng tulong minsan. Kaya po, ayokong tanggihan yung mga ganong bagay kasi baka po mga anghel na po ni Yahweh, sinusubukan lang tayo. Kaya ayun, kumbaga mabuti na lang at sumunod itong mag-asawa, itong magulang ni Samson sa anghel, na kahit hindi po nila kilala yung anghel, hindi man nila kilala ang pangalan, ay sumunod pa rin sila kung ano po yung sinabi ng anghel. At doon nga po sa pagsunog nila ng handog para kay Yahweh ay nakita po nila na pumapailan lang na pataas ang anghel at nakita po nila. Akala po nung babae ay yun ang Diyos. Sabi niya, mamamatay tayo kasi nakita natin ang Diyos. Pero hindi po. Hindi po sila namatay kasi anghel po yun. Hindi po ang Panginoon. So mga kaibigan, maraming salamat sa ating Diyos ngayong gabi dahil nakapagbasa po tayo ng 2 chapter. At ito naman pong itong buhay ni Jephthah at ang lipi ni Ephraim, kumbaga nakakatuwa kasi gusto silang digmain, kumbaga tinatakot sila pero hindi nila alam na ginagabayan po ng Panginoon ang mga Israelita na pinamumunuan ni Jephthah. Kaya po, nalupig po nila at 42,000 po ang nalagas po sa mga taga-Ephraim. Ayan, medyo arrogante po itong mga taga-Ephraim. So, sa buhay natin, wag po tayo nakakasigurado. Wag po tayong
gagawa ng mga bagay na sa tingin natin ay kakapahamak natin. Kumbaga pinag-iisipan po yung mabuti. At sabi po nga ng taga-Ephraim, so sunugin si Jephthah at talagang hindi naman po tinag si Jephthah at kinalaban nga po nilang Ephraim at sila po ay nanalo. Bakit nanalo? Kasi ginagabayan po ng Diyos ang mga Israelitang ito. Kaya mga kaibigan, sa buhay man natin, mananalo po tayo palagi kapag tayo po ay ginagabayan ng ating Panginoon. Kaya wala po tayong ibang gagawin, kundi ang sumunod. Sumunod lagi sa tuntunin ng ating Diyos upang lagi po tayong panalo. Ano po? Panalo sa kapangyarihan ng ating Diyos. Kaya mga kaibigan, hanggang dito na naman po muna tayo magtatapos upang sa ganon makapag-ending po tayo ng mabuti ngayon. Salamat sa Diyos sa kanyang kabutihan sa ating buhay. Salamat po sa kwento ng mga Israelita na talagang nagpakita ang Diyos sa mga kababalagang bagay, mga himala sa buhay ng mga Israelita, at nagpakita din siya ng matinding galit at kung paano rin siya magalit, So, salamat po sa aklat ng hukom na patuloy po nating binabasa. Maraming salamat din po sa buhay ninyong lahat, mga kaibigan ko, at patuloy po tayong pagpalain ng ating Diyos. Amen.